discussion. So since medyo may kasalanan ni ma'am, no? Dahil may kinausap din ni ID para tayo ay matapos dun sa para magkapare-parehas kayo sa ibang section para mabilis tayo ay ako na ang muna ang magdi-discuss, no? Next time na lang ulit tayo magkaroon ng recitation. Okay po. Yun, si Krisha ay agad ay nag-heart agad yun. Nung unang-una si Krisha. So, pero kahit ganon, ay di, pa-open ko ako ng camera dahil alam nyo ba, ay habang ako yung nagkaklase, ay may bigla lang akong tinanong, ay nagkangwawala na yung sa isa kong section kanina, ay nagkangwawala na ang aking estudyante. Nagtanong lang ako ng isa, nawala na eh. Okay? No. Sige. So, let's continue our discussion. So, last time, natapos tayong tapusin yung discussion about the mechanical engineering law, which is the RA 8495, the act that regulates the practice of mechanical engineering dito sa atin sa Philippines. No? So, yun ay also known as the Philippine Mechanical Engineering Act of 1998. Okay? So, we already tackled the important details that you need to know, you need to be aware of, because maybe 2 years or 3 years from now, you will be a licensed mechanical engineer. Few years from now, you will be a professional mechanical engineer. No, so kailangan talagang aware kayo doon. No, so now we proceed with the second major topic dito sa ating course na ito, which is the contracts. Okay, so actually in our everyday life, no, so actually hindi daw pala tayo aware, hindi tayo ganun ka-aware, pero everyday pala we are entering into a contract, no, the fact that you are kumbaga halimbawa riding a jeep, no, kayo ay nagbabayad ng pamasahe, no, nagbabayad ka yung pamasahe, and then traveling and then yon hanggang sa makarating kayo dun sa lugar kung saan kayo pupunta, no. Pagdating din sa Golden Country, sasakay kayo ng tricycle, babayad uli hanggang makarating din sa tapat ng gate ng BSU. You are entering a contract. You have a contract. No, going to the canteen, buying yung gusto ninyong pagkain, going to fast food chain, ordering kung ano man yung gusto ninyo sa pagbabayad ninyo, and then delivering kung anong in-order ninyo, that's a contract. Or even yung simpleng dyan sa mga tindahan, malapit sa bahay ninyo, simpleng suka at toyo. No, yung pagbili ninyo na yaan, that is a contract. No. Malamang doon sa klase na iyon ay maliit pa, no, kumbaga in terms of monetary amount ay medyo maliit pa ang pinag-uusapan nating contract doon. And there will come a time once you become an engineer or professional mechanical engineer, sabi nga mas malalaking business dealings pa ang inyong makakaharap, no, na hindi lang pa hundreds ang usapan or thousands, but millions, billions, or even trillions pa in the coming future, no. So it is important that you are very much aware paano ba nagwo-work ang isang contract, no. Paano ba siya nagsisimula? Okay, paano ba natin siya gagawin? Paano ba natin siya isusulat? So, kaya kailangan natin siyang pagdaanan so that ngayon pa lang, may idea na kayo paano at bakit tayo nagkakaroon ng contract. No? So, in this time, no, we are going to study the law on contracts. No? Before that, we are going to study first the law of obligation, wherein yan kasi ay kumbaga part ng pagkakaroon natin ng contract. Okay? So,
Based on your batchmates, no, sa mga kabatch ninyo, na mga na-meet ko nitong mga nakaraang araw, okay, so I ask them ano ba ang definition ng obligation para sa kanila. Actually, ganun din sana, tatanong din sana ako sa inyo. Nga lamang medyo limited yung time natin na. No? So, based on them, ang obligation daw, it is an assignment, no? It is a responsibility, no? It is a task na pwede mong gawin, pwede rin namang hindi, no? Okay? So, yun yung definition nila. But based on the definition ng law natin, ang obligation daw po, it is a juridical necessity. No? Juridical necessity na to do or not to do, no? Sabi dyan, to give. Okay? So, originally, yun daw pong word na obligation, yan ay nanggaling sa term, sa Latin word na obligare, no? Na ang ibig sabihin ay mabind tayo through giving, doing, or not doing something. No? So, sabi doon, yan ay juridical necessity. Bakit? Dahil po, yung rights and duties na nag-e-emanate from that obligation, yun po ay pwedeng i-enforce sa ating korte in case na nagkaroon po ng ano yung term na ginamit doon, refusal or nagkaroon ng neglect sa performance ng ating na obligation. No. Okay. So, masasabi po natin na ang isang obligation ay obligation kung nandoon yung mga items no sa obligation or dun sa tinatawag natin na obligation. I mean, there are certain requirements or requisite para masabi na obligation talaga siya. No. Meron tayong 4 na requisite. No. So, yun po ay yung juridical tie or the vinculum. No. Juridical tie or vinculum. Sa title pa lang, kita nyo na tie. No. So, siya po yung nagbabind, nagkukunik no dun sa atin po na parties. Okay? While yung second naman is the prestation. So ito na yung act. No, ito yung object ng obligation natin. It is the act of giving, doing or not doing something. No. And then we have what we call the active subject. Other term na ginagamit natin for active subject is the obligee or the creditor, no? And obligee and creditor. So, si active subject po, siya yung may right na mag-demand nung atin na prestation. Or kung sa giving and receiving, siya yung nagre-receive. No, siya yung re-receive. Okay? While yung fourth requisite naman natin is the passive subject. No, other term na gamit natin sa kanya is the obligor and debtor. No, okay? So, debtor, no, si debtor. So, kung kanina siya yung may right na mag-demand, ito namang si passive subject, sa kanya po nagde-demand. No. Again, kung ang usapan ay giving and receiving, so siya yung magi-give. No, itong si passive subject. Okay? So, okay. So, kanina, nagbigay ng example yung isa sa mga kabatch ninyo. Ma'am, ito po yung example kasi tinanong ko, anak, ikaw nga ay magbigay ng situation, example, and then can you identify nasaan ang juridical tie dyan or yung vinculum, nasaan ang ating prestation, nasaan dyan yung active and passive subject natin. No. By the way, no, please be reminded, no, na in our module all throughout, no, so kailangan ay wag malilito. Kapag sinabing active subject, siya po ay yung ating obligee and yung ating pong creditor. Kapag passive subject naman, siya po yung ating debtor at siya po ang obligor. Wag malilito doon. Kasi all throughout diyan sa ating module, it's either debtor, creditor, obligee, or obligor po ang gagamitin natin. Not the active
person or active subject or the passive subject. Sabi, halimbawa Miguel. No, aring si Miguel ay inutangan na ring si Alvin. No, itong si Mr. Inutangan ng halagang 5,000 pesos. No. Sila ay merong written agreement. No. Meron silang written na kasulatan na nagsasabi na itong si Miguel ay magpapautang ng 5,000 pesos kay Alvin at samantalang si Alvin naman kailangan niyang bayaran siguro by March 5 yung inutang niya na 5,000 pesos dito kay Miguel. No. Ngayon, ang tanong ko, no, nasan si Ramos? O Ramos, Pa, nasan ka ba? Ba't hindi kita makita? Hindi ka nag-open ng camera mo. nawawala. Yan. Pogi-pogi, hindi nagpapakita sa mom. O Ramos, sige, nagbigay na ako ngayon ng example. Sige, pa-identify naman ako nasaan yung mga requisites ng contract natin dun sa aking sinabing example. Oy, nakamute ka. Paulit nga ma'am ng tanong. Ay nako, nakakaiyamot ka talaga. Naglipat po ako ng time eh. Siya sige, ulitin ko para sa iyo. Anong ikay favorite ko? Gusto kong lagi kong ikay nasagot eh. No. Garne ha, Nil Ivan ha. Garne, aring si Miguel, no, ay inutangan ni Alvin, no, ng halagang 5,000 pesos. So pumayag naman sila, no. Sila ay gumawa ng written agreement na si Miguel ay magbibigay ng 5,000 pesos dito kay Alvin. Pero babayaran ni Alvin ngayong darating na March 5 yung 5,000 na iyon. No. Ang tanong ko, nasan doon ang ating requisites of an obligation? Yung ating juridical tie, yung ating prestation, yung ating active at yung ating passive subject. Sige. Yun po ma'am ay yung yung Nasaan ang juridical tie? Dun po sa written agreement po. Okay. Ang juridical tie natin is the written agreement kung saan dun po nakalagay kung ano ang kailangang gawin, ibigay ni Miguel at the same time yung ma-receive ni Alvin at yung ibalik ni Alvin. Okay, sige. Tapos, tama tayo doon. How about the prestation? Ikaw na uli. Utoy, Mr. Ramos. Si Mr. Ramos, dapat yun ay Doon po ma'am sa magbibigay ng 5K po. Magbibigay ng 5K. Sino? Si Miguel po. Si Miguel. Apo. Tapos? Magbibigay po siya kay Alvin ng 5K. Tapos? Doon na po papasok yung ng prestation po. Yun yung prestation. Sige. Yung giving of 5,000 pesos kay Alvin, that is the prestation. Ngayon? Tapos, yung active subject po is, si Miguel po ay passive ng subject, si Alvin. Again? Sino ang passive? Sino ang obligor? Si Miguel. Ay, si Alvin po. Nalilito na. Tanungin kita ulit ha. Nalilito ka na. Ano
Ma'am Chappy. Chappy po sa akin. Hello ma'am, Ramos, naglalag po kayo. anong other term? O, okay na. Naririnig na nila ako. O, anong other term sa active subject? Active subject po is, creditor. Other term. Creditor lang. Tsaka, Creditor po at obligor po. alo! Ay, nako. Ikaw nga, Abniel. Kanina mo pa tinatawanan tong si Ramos. Abniel, ikaw nga. Alam mo, Sige. Anong other term sa active subject? yung oblig po. Magkandikit sa notes mo. Sige. Oblige. Tsaka po yung creditor. How about the passive subject? Yung obligor po or debtor. Okay. Tatandaan yan ha. Yan ay binanggit ko na sa inyo dahil all throughout sa ating module ay yan ang babanggitin. Ha? Ikaw nga ining Mariel. Tanungin kita. O doon sa example ko kanina kasi hindi matuloy yung sagot ni Ramos kanina sa akin. Pa-identify. Ang tinama ni Ramos ay yung juridical tie. Yun daw yung written agreement. Tama yun. Ang tanong ko, nasaan ang prestation? Tapos, sino ang active subject at sino ang passive subject? Ang prestation po ay doon po sa pagbibigay ni Mix ng 5K kay Alvin. Tapos po yung active subject po ay si Mix. Tama po ba? Si Mix po. Kasi po kay Mix kailangan mabigay yung 5K sa March. At ako may klase, ha? Ako may klase. Sa March. Tapos po, ang obligor ay Ulit, anak. Ang prestation natin ay? Ang prestation po ay yung pagbabayad. Yung ni Alvin na magbayad ng 5K kay Mix. Okay. Tapos po, ang obligor po ay si Alvin dahil siya po ang magbabayad ng utang kay Mix. Tapos po, ang oblige po ay si Mix dahil po siya po yung may karapatang tumanggap nung bayad ni Alvin. Ikaw dyan, Carlo, may idadagdag ka? Tama ba yung sinabi ni Mariao? Tama naman po para sa akin. Tapos, para po sa akin. Tama sa iyo. Kasi po, okay po. Yumi, tama ba yung sinabi ni Mariel? Ito ay dun sa scenario na sinabi ko. Dun sa situation na sinabi ko. Ineng Yumi, tama yung sinabi ni Mariel? Parang dun po sa part na ang oblay... sino nga po sinabing oblay? Hindi ko alam. Kanina ko pa sinasabi sa inyo. Si Mix po. Anak siya nga nagpautang. Siya po pala nagpautang. Bakit po? Ayun po, tama naman po ang sinabi po ni Maria. Wait lang.
Okay, ining Yumi. Nawala ba si Yumi? O Yumi. Oh. Tama po pala, ma'am. Tama po. Oh, biglang tama na. Tama na. Opo, bigla ko po Ah. na-realize. Bigla kang may na-realize. Oh, Ramos, baka may na-realize ka. Ha? Ma'am, ang na-realize ko po ay wag na po magpautang para hindi na po magulo. Hindi yun. Aha. Walang may idadagdag sa sinabi ni Miss Pantoja. Ha? Walang idadagdag? Walang magdadagdag? Wala? Wala kayo talagang naisip or na ano? Russell, Mr. Saking, ano ha, ang definition ng ating prestation is the act of giving, doing something, no? Doing or not doing something, no? Sige, doon sa example natin kanina na binanggit ko, kahaba-haba ng binanggit ko meron ka bang idadagdag sa sinabi ni Miss Pantoja? Wala po. Wala po. Wala. Wala talaga. Miguel.